sabi ko, tangina tong Comelec na to, dineklara na si Tambaloslos na winner 4 months before the election. Saan ka ba makakita ng eleksyon na ganyan? Hindi pinaalam si Tita Nene na may hearing siya. Hindi siya pinaalam na may petition for disqualification. Wala naman. O kung ano pang action ng Comelec na ginawa. Para sa due process, basta tinanggal nyo lang ang pangalan. Hindi lang kay Tita Nene, yung 3 kalaban ni Tambaloslos para si Tambaloslos ang matitira doon. Sure win na sa siya. balota. Yeah. Sure win na siya. Kaya nga sabi ko, tangina tong Comelec na to, dineklara na si Tambaloslos na winner 4 months before the election. Saan ka ba makakita ng eleksyon na ganyan? Labanan natin to. Katarantaduhan ng George Garcia ng Comelec niya. Well, sino pa bang anuin ko? Sino pa ba ang pagbibintangan natin dito? Sino bang nagtanggal sa pangalan? Sino bang nagtanggal ang pangalan ni Bacale? Ni Tita Nene dyan sa Bala Temple? Eh di si Comelec. Yeah. Itong katarantaduhan nila George Garcia at ang Comelec niya. At itong katarantaduhan ni Tambaloslos. Hindi natin papayagin yan because the moment they get away with this, they will do it again and again. Nakita nilang wala tayong ginagawa. Ito, George, kung nanonood ka, ina mo talaga. Sumulat din ako sa inyo, ha? Hindi niyo ako sinagot. May sulat ulit ako ipapadala sa iyo. Pag hindi mo pa ako sinagot, kakalabanin ko talaga yung harapan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Hindi tayo papayag na hindi natin mabilang ang ating boto ngayong eleksyon. Kasi alam ko si Butod ang magbibilang technically si Butod magbibilang ng boto. Kaya nga, nung tinatanong ako ba't hindi ka tumakbo, isa lang talaga ang sagot ko. Hindi ako tumatakbo for my own selfish interest. At alam kong ang magbibilang ng boto ay si Butod. Kung gusto kong sampalin yung bruha na yan, animal yan, ayokong magtumakbo at atalunin niya, ako pa ang unang masampal ng bruha na yan. Kailangan ako ang unang makasampal sa kanya. So kaya hindi ako tumakbo anyway. I'm not trying to enter public office anyway. Pero ito, mga kababayan. Itong kay Nene Bacale ng 1st District ng Leyte, siya ay disqualified dahil ayon sa report ay hindi daw siya rehistrado doon sa distritong yon. So, sabi dito na disqualified daw siya at natanggal dahil daw merong ruling yung korte na hindi siya registered voter sa lugar na yon, kaya daw nagkaroon ng cancellation sa COC ayon sa Comelec. Ang tanong ko, si Tambaloslos ba, si Martin Romualdez ba ay talagang residente ng Leyte, or ano ba yung Attorney Glenn yung sinasabing na ma-qualify ka as a registered voter sa isang lugar na yon? Dapat ba nakatira ka dyan for how long? Actually, yung residence is synonymous with domicile. Yung residence is synonymous with domicile. Yung domicile, that is the place you intend to go home. At the end of it all, you intend to go home. Kilala ko si Tita Nene Bacale. Okay. Coordinator yan. Coordinator yan siya ni ERAP before. Nung nasa politika pa ako, kilala ko yan. And then, yung partner niya si Judge Bacale, judge yan doon sa amin, sa Kabugayan Town, sa Biliran. So, kilala ko yung mag-asawa. I know them. And they're very good friends. I'm proud of my friendship with them. Si Judge Athens Bacale, si Tita Nene Bacale. Kilala ko rin yan. Nasa Tacloban yan siya. Sa Tacloban yan siya nakabase before. Then, ang kanyang registration is in Sampaloc, Manila. As a voter. No? Kasi dito, meron din siya dito bahay. Okay. Meron siya bahay dito, and then meron din siya doon sa Tacloban. Of course, I believe that yung domicile niya is Tacloban talaga. Kasi doon yan eh. She speaks Waray. And she speaks Waray fluently. Sometimes when I talk to her, we speak in Waray. So, I know her since a long time. And noong 2019, tinulungan din niya ako mga kampanya. And I'm very grateful. So, ito na. Nung nag-buy po siya, nung October, I was there in Manila Hotel, kasama ko siya. I was there, kasama kami. And then, doon sa official list of candidates, nandun ang pangalan ni Tita Nene. 3 actually ang kalaban ni Tambaloslos doon. So, sa listahan, si Tita Nene ang number 1. Kasi Bacale B. Bacale, tapos may pangalawa, may pangatlo. Then Romualdez ang last. So, 4 yung pangalan nakalista as official candidates for the congressional district, for the 1st congressional district na representative Leyte. Okay. Pag nung lumabas yung ballot template, hindi lang naman si Tita Nene ang nabiktima. Yung 3 kalaban ni Tambaloslos nawala. So effectively, diniklara na ng Comelec na panalo na si Tambaloslos 4 months, mahigit 4 na buwan bago ang hala ng putang ina.
Yeah. Kaya nga, di ba? O kaya nga, Kaya nga sabi Okay. ni... Go ahead. Ate Claire, Yeah, sige lang. Now, Go ahead. tulad ng sinabi ko, ang partner ni Tita Nini, Judge, si Athens Bacale. And I suppose the judge knows the law. So, itong registration ni Tita Nini is in Sampaloc, Manila. Yun ang sabi ng COMELEC, ha? Sinabi ng COMELEC, kinote nila yan na she's a registered voter in Sampaloc. Sa palok. Yeah. Dininay siya ng ERB at ng courts. Dininay yung kanyang Okay. application for transfer. Dininay ang kanyang application for transfer ng ERB. Anong ERB? Election Registration Board. At ng courts. Kaya natanggal siya. Okay, ito yung side ng COMELEC. Ang side naman ni Tita Nini ganito. I suppose because judge naman yung kasama niya, pinayuhan siyang mag-transfer ka ng registration. Kasi you cannot run as a representative of a district in which you are not a registered voter. Di ba? Hindi ka pwede tumakbo sa Tacloban, sa first district ng Leyte, kung hindi ka resident in any one of the city and towns there comprising the first district. So, I suppose si Tita Nini nag-transfer, nag-file ng application for transfer. Nag-file siya ng application for transfer doon sa first district of Leyte. Anyway, there, sa Tacloban, may bahayan siya. Kasi ito, kung titingnan mo ang schedule ng hearings ng Election Registration Board, may hearing yan, Ate Claire. That's part of due process. Hearing yan. Kung lahat ng filings from July 1, 2024 to September 30, 2024, ang hearing is October 14, 2024. So, kasi ang filing ng Certificate of Candidacy is first week, di ba? Parang October 1 to October 8. October 1 to October 8, 2024. Pero bago pa yung October 1 na yan, nag-uusap na kami ni Tita Nini at si Judge na magpa-file siya. Tatakbo siya, kakakalaman niya si Martin. So I suppose, nag-file siya ng application for transfer before the September 30 deadline. Yung cut-off period, September 30. So dapat may hearing siya ng October 14. Obviously, wala siyang notice. Hindi siya pinaalam. Hindi pinaalam si Tita Nini na may hearing siya. Hindi siya pinaalam na may petition for disqualification, wala naman. O kung ano pang action ng COMELEC na ginawa, basta bigla na lang sinabi ng COMELEC na di na yung request for transfer ng registration mo ng ERB at ng courts. So, paano nangyari yun? You didn't give notice to Tita Nini to attend her hearing on October 14. So, how can that be considered due process? Wala siyang due process, basta tinanggal nyo lang ang pangalan. Hindi lang kay Tita Nini, yung tatlong kalaban ni Tambaluslos para si Tambaluslos ang matitira doon. Sure win na siya. Yeah. Sure win na siya. Kaya nga sabi ko, tangina tong COMELEC na to, dineklara na si Tambaluslos na winner 4 months before the election. Saan ka ba makakita ng eleksyon na ganyan? Ano yung ginawang action ni Nene Bacale dito, brother? Okay. Sumulat sila sa COMELEC asking for clarification. May dalawang abogado si Tita Nini. Sumulat na sila sa COMELEC asking for clarification kasi sabi niya, wala naman akong notice na natanggap. Wala naman akong information na pinailan ako ng petition for disqualification or have been disqualified for some other reason. Basta na wala lang yung kanyang pangalan doon sa ballot template. Pati yung dalawang kasama niyang kalaban. Nawala din. Ate Claire, masasabi ko sa inyo, mga kabayan, marami naman akong mga kaibigan dyan sa Tacloban. At alam kong kilalang nila si Tita Nini. Malakas si Tita Nini doon sa Tacloban. Yun ang sinabi sa akin na mga kaibigan ko. Malakas si Tita Nini. So I suppose nataranta si Tambaluslos. Tinanggal siya sa balota. Kaya tinanggal siya sa balota. And besides, kung si Tita Nini tatakbo, ako sinabi ko sa kanya, pag nagtumakbo ka, pupunta ako doon, mangangampanya ako for you. Because I believe in you. And I don't believe in Martin Romualdez being an effective leader. Kung ito lang mga kababayan, kung malakas si Tita Nini against a powerful being like Tambaluslos, anong ibig sabihin doon? Ibig sabihin, ramdam ng tao ang kabulastugan ni Tambaluslos. Ramdam ng tao ang kanyang ginagawa na ang ginagawa ni Tambaluslos nagpapahirap sa tao bayan. Kaya anybody who's running against him, malakas para sa tao. Yeah. Malakas ang sulit ng tao. And the only way to do away with that challenger is tanggalin mo sa balota. So, At ito may hope pa ba na maibalik si Tita Nini, si Nene Bacale? Well, Ate Claire, mga kababayan, this is something we have to fight for. We have to fight here in social media. Labanan natin to. Katarantaduhan ng George Garcia at ng COMELEC niya. Well, sino pa bang anuin ko? Sino pa ba ang
pagbibintangan natin dito. Bintang natin. Sino bang nagtanggal sa pangalan? Sino bang nagtanggal ang pangalan ni Bacale? Ni Tita Nini, dyan sa Balang Temple. Hindi si Comelec. Yeah. Itong katarantaduhan nila George Garcia at ang Comelec niya. At itong katarantaduhan ni Tambaloslos. Hindi natin papayagan yan because the moment they get away with this, they will do it again and again. Nakita nilang wala tayong ginagawa. My God. Kawawa talaga yung mga taga-Leyte, no? Kawawa yung mga Pilipino na ganito na lang. Imagine yung mga kababayan, wala nang kalaban si Tambaloslos. Talaga ngayon pa lang, hindi na kailangan mga kampanya, hindi na niya kailangan ng effort dahil, na gawa nila ng paraan na tanggalin sa kalaban. Yun na nga, Ate Claire. Eto, George, kung nanonood ka, ina mo talaga. Sumulat din ako sa inyo, ha? Hindi niyo ako sinagot. May sulat ulit ako ipapadala sa iyo. Pag hindi mo pa ako sinagot, kakalabanin ko talaga yung harapan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, mga kababayan. Hindi tayo papayag na hindi natin mabilang ang ating boto ngayong eleksyon. Kasi alam ko si Butod ang magbibilang technically si Butod magbibilang ng boto. Kaya nga, nung tinatanong ako ba't hindi ka tumakbo, isa lang talaga ang sagot ko. Hindi ako tumatakbo for my own selfish interest. At alam kong ang magbibilang ng boto ay si Butod. Kung gusto kong sampalin yung bruha na yan, animal yan, ayoko magtumakbo at atalunin niya, ako pa ang unang masampal ng bruha na yan. Kailangan ako ang unang makasampal sa kanya. So kaya hindi ako tumakbo anyway. I'm not trying to enter public office anyway. Pero Okay. ito, mga kababayan, Yeah. nung December, sinulatan ko ang Comelec. Test yun. Tinesting ko talaga. May sinulat ako doon sa dulo. Ate Claire? Ano ang content ng sulat? Okay. Hiningi ko yung resolution ng Comelec sa pag-disqualify kay Smartmatic. Okay. Kasi wala sa website nila yan. Wala sa website nila. Tinago nila yan. So, sumulat ako kay Sino Cruz, yung executive director. Mhm. Humingi ako ng resolution ng Comelec ng pag-disqualify kay Smartmatic at sinabi ko, gagamitin ko for a pending judicial proceedings. yung parang sinadya ko talaga yun for pending judicial proceedings. Natakot ang Comelec, hindi talaga ko binigyan hanggang ngayon. Wala akong labag yun sa Republic Act 6713. Kasi pag sumulat ka sa government office, dapat may acknowledgement. Hindi mo na yun, kahit hindi sagot, may acknowledgement yan within 15 calendar days. Oo, dapat may acknowledgement yan. Wala ang acknowledgement ng Comelec. Hindi ako binigyan. Lumagpas na yung 15 days eh. But anyway, tinest ko lang. Sumulat ka rin dati tungkol sa dayaan, di ba? Yung binuking mo, nagbigay ka ng statement mo. Yung affidavit? Affidavit mo, wala rin sila sagot, di ba? Wala sinasagot doon. Pero ito ngayon, tinesting ko to noong December kasi may papadala akong sulat ngayong itong buwan na to. Kami ni Jay, yung si Liverpool. Alam mo yun, na-declare. Alam mo yun. So, tinesting ko na sila noong December kasi alam ko magpapadala ko ng sulat ngayong January. Ito yung pagprotekta ng boto natin, mga kababayan. Ulitin ko, nag-promise si George Garcia na yung QR code, pwede nating, may sinabi siya about QR code, babasahin ko pa yun eh. Tapos yung QR code na yan, yung gagamitin natin, mga kababayan, to protect our votes. And we're going to use the decision of the Supreme Court in Bagong Bayan versus Comelec. Nandun ako nun sa oral arguments. At sinabi ng Korte Suprema, kinote ng Korte Suprema, yung position paper ko about vote protection. Yun yung gagamitin natin kay George Garcia. Pag hindi tayo pinagbigyan ni George Garcia, mga kababayan, alam na natin daadayain eleksyon. Yeah. Si Butod ang magbibilang ng boto.